Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Melbs Castle. Alright, please don't forget to subscribe sa channel ni Melbs Castle mga kababayan. Nandiyan po sa ibaba ang full video link. At sabi nga po niya dito, giyera gusto ng China, hindi namin aatrasan yan. PBBM. Yan daw po di umano ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng illegal Chinese palayasin nyo yan, palayasin daw ang lahat ng mga illegal Chinese dito sa Pilipinas. Dapat lang naman, tama naman yun, di ba? Kung tayo nga hinuhuli yung mga illegal na Pilipinong pumapasok sa ibang bansa, di ba? Napaparusahan pa yan, di ba? Dapat dito sa Pilipinas, ganyan din po ang gawin natin. Di ba? Kung ano yung ginagawa sa mga Pilipino sa ibang bansa na mga illegal na pumapasok, ganun din dapat ang gawin dito sa mga Chinese na yan, especially dyan sa mga Chinese illegal na mga Chinese na yan na pumapasok dito sa ating bansa. Hahayaan ba nating maulit na naman yung mga insidente po na nangyari noong nakaraan dyan po sa mga illegal na mga pogo po na yan? Kaya dapat hanggat maaga ay nasasawata natin yan. Alright, so alamin natin ang balitang ito. Huwag na natin patagalin, umpisahan na natin. Let's go. Hindi natin kaya ang China sa giyera. Ayon yan mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero hindi porket hindi natin kaya ang China militarily, gi-give off na lang tayo basta-basta. Actually, mga kababayan, kung susumahin natin ang puwersa ng Pilipinas ngayon, talagang hindi ito yung panahon para makipaggera tayo sa China. Hindi talaga natin kakayanin yan. Sa konti lang ng mga arsenal ng Pilipinas, talaga namang saglit lang. Pero may mga bansa na talaga namang gusto tayong tulungan, mga kababayan. Kung sakaling itong China ay atake sa Pilipinas, maraming bansa ang handang tumulong po sa atin. China ang mali sa pagnanakaw nila ng teritoryong para sa atin. Tapos tayo ang tama at naaayon sa batas. Ibig sabihin tayo ang papanigan ng mundo. World versus China. Pag ginera tayo ng China, hindi lang tayo ang kakalabanin nila. Nandyan ang Amerika, nandyan ang Japan, Australia at marami pang iba. Yan yung sinasabi natin mga kababayan, na hindi tayo nag-iisa. Kung sakaling itong China ay mag-aamok po dyan sa South China Sea, hindi po nag-iisa ang Pilipinas nahaharap dyan. Maraming bansa ang talaga ng mga nakamatsyag dyan sa mga gustong gawin na itong China dyan po sa South China Sea. At talagang binabantayan po ang bawat kilos at bawat galaw ng China sa mga nangyayari po dyan sa West Philippine Sea or dyan po sa South China Sea, mga kababayan. Kaya naman na malakas din ang loob ng ating gobyerno dahil maraming bansa ang talaga nagpapakita ng suporta po sa atin. Dito dapat daw nating ipagpatuloy ang pagigit sa ating karapatan. Kung may manghimasok na Chinese Coast Guard o PL Navy pa yan, papalayasin natin yan. Sisiguraduhin daw ni Pangulong Marcos sa pangunguna ni Chief General Romeo Brawner na i-challenge ng AFP ang lahat ng illegal na presensya ng mga Chinese. Kung sa palakihan at paramihan ng barko, malayo tayo sa China. Ito yun. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Yun lang. Kahit ano pang ang inisip na, ano bang mission ng Coast Guard? Ano bang mission ng Navy? To protect the territorial integrity of the Philippines. So that's what they will do. They will continue to do that. No matter what any other foreign power does, that is what we will do. When we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters, papupuntahan natin ang barko. And we will challenge them. And we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal. Of course, they will counter saying that they're doing regular peacekeeping law enforcement patrols. But they will always find they will always find the Philippine presence no matter what they do. Kahit na
Yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. That's their mission. And if their presence helps to, kasi kung minsan napapaalis nga nila kahit yung malalaking barko, then better. Then then they will have achieved what they are supposed to do while they're patrolling our water. Hindi nga takot si Pangulong Marcos kung magkagulo. Kung maapektuhan man ng Pilipinas dito, ang China naman ay magdudusa sa kasalanan ginawa nila. Oo. No? So ito po yung isa sa mga pinag-uutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Na tuloy lang, no, yung pagdepensa natin na sa kahit anong ginagawa nitong China na pambubuli doon sa mga barko po ng Pilipinas, diyan po sa West Philippine Sea at sa ibang parte pa ng Pilipinas, no, doon sa mga territorial waters natin, no, patuloy po, no, na ipagtatanggol ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Navy, ng Air Force, no, ng Pilipinas, no, patuloy po nilang ipagtatanggol, no, yung karapatan natin at soberanya natin, no, diyan po sa mga katubigan na yan ng Pilipinas. At bakit kaya, no, hindi natatakot yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Dahil nakikita niya, no, at yung ibang mga bansa talaga namang handang tumulong at sumuporta po, no, sa ating bansa kung sakaling merong gawing hindi maganda itong mga Chinese na to. No, at sabi nga niya dito, mga kababayan, no, na kahit anong gawin nila, no, ganun lang yung gagawin pagdepensa ng Pilipinas at hindi tayo, no, kumbaga hindi tayo kakagat doon po sa pain ng China na kung saan tayo yung mag-uumpisa. 'Di ba? Tayo yung gagawa o magbibigay sa kanila ng dahilan na gawin yung talagang gusto nila. 'Di ba? Na gawin natin yung paglaban sa kanila, no, na kung saan mag-uumpisa talaga ng isang napakalaking problema. No, at yan po dahil dyan sa mga ginagawa na yan ng China dyan sa South China Sea, hindi maiiwasan, mga kababayan, na yung ibang mga bansa, yung mga ibang mga kapitbahay natin na bansa talaga namang nabubwisit na rin, no, sa mga ginagawa na to ng China. Diba? Talagang sobra-sobra na, no, yung ginagawa na to ng China. At kung babalikan natin lahat ng mga sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito, no, malinaw na malinaw sa kanyang utos, no, na parang keep cool lang kayo, no, hayaan nyo lang yung ginagawa ng China na yan, no, dumepensa lang tayo, no, bantayan lang natin na pag pumasok sila sa ganyan na territorial waters ng Pilipinas, itaboy lang natin, no, ipakita natin yung karapatan natin diyan sa West Philippine Sea, diyan sa exclusive economic zone ng Pilipinas, no, doon sa mga territorial waters natin. No, gawin natin kung ano yung nararapat at tama. 'Di ba? Sumunod tayo kung ano yung tama, no? Yun dapat gawin. Huwag natin silang bigyan ng bala, no, na siyang gagamitin sa atin. 'Di ba? Kasi alam naman natin na mahina talaga, no, yung ating depensa. Pero magkaganon pa man, mga kababayan, patuloy tayong lumalaban doon po sa mga ginagawang illegal na pagpasok, no, ng mga Chinese vessel, mga Chinese ship, no, mga warship na yan ng China diyan po sa West Philippine Sea. So patuloy lang, no, yun ang utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Ituloy lang natin yung pagbabantay diyan, no, ituloy lang natin, no, yung pagtataboy diyan sa mga barko ng China na gumagawa ng kaguluhan diyan. Kasi isipin ninyo, mga kababayan, hangga't nandiyan yung presensya ng barko ng China, no, talagang yung mga kababayan natin mahihirapan, no, natatakot sila dahil sila mismo itinataboy, no, mga kababayan natin na nagtatrabaho diyan sa mga karagatan na yan, 'di ba? Itinataboy ng mga barko ng China, itinataboy ng mga Chinese fishing vessel. So sila yung nakikinabang doon sa exclusive economic zone na dapat yung mga kababayan natin o yung mga Pilipino na mga mangingisda ang siyang nakikinabang. Pero baligtad, mali ang nangyayari, 'di ba? Ang nakikinabang yung mga Chinese, no, na kinakampihan pa ng ilang mga politician ngayon. 'Di ba?
So kayo, anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Nakakatawa yung mga politician, mga kababayan, na kung titignan natin parang tila baga mas pabor pa sila, no? Dito sa mga ginagawa na to ng China, 'di ba? Mas pabor sila doon sa mga Chinese na yan kaysa po dito sa mga kababayan natin. Hindi nila alintana, no, yung sakripisyo ng Philippine Coast Guard, no, ng Armed Forces of the Philippines para lang maipakita natin, no, ma-practice ba yung karapatan natin diyan po sa ating exclusive economic zone. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Bobs dito sa Bobs TV. Peace and out.